Inihay na kahapon sa Korte Suprema ang ika-9 na petisyong kumokontra sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Kinikwestiyon ng Ateneo Human Rights Center at National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang constitutionality ng ilang probisyon sa nasabing batas. May news to go si Dante Perello. Siyam na ang nagpetisyon sa Korte Suprema laban sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Kahapon, naghain ng kanilang mga petisyon ng mga abogado ng Ateneo Human Rights Center at ang National Union of Journalists of the Philippines. Katwiran ng Ateneo Human Rights Center, labag sa saligang batas ang ilang probisyon ng Cybercrime Prevention Act, kabilang ang online libel at mga isinamang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. Labag din daw ang naturang batas sa freedom of speech at expression, freedom of the press at karapatan ng bawat Pilipino na ipahayag ang mga reklamo nila laban sa gobyerno. Maaaring maganda na turuan ka to be more responsible, but at the same time, the way to make you more responsible is through criminal liability. Nais din ng mga petitioner na ibasura ang probisyong nagbibigay kapangyarihan sa DOJ na magsara ng mga website kung may patunay na may paglabag sa naturang batas. Lilinawin naman ng DOJ sa ilalabas na implementing rules and regulations ng anti-cybercrime law ang hangganan nito. So, hindi yung talagang out-and-out arbitrary na makakita ka lang ng isang questionable computer data ay kaagad-agad namin ipapasara, kaagad-agad ibablock. Hindi naman gano'n dun sa pagbasa ko ng batas. Wala pa akong makita doon na pwede nating sabihin na unconstitutional. Yan din ang iniit ng palasyo. People are spreading the fear of this law, but people should also remember the power of the Constitution, the rights that it guarantees. That should be our safe harbor. Let's not overly react to this because there is really nothing to fear except fear itself, and this fear is self-created. Ipinagtanggol naman ni Senador Tito Soto ang tungkol sa probisyon sa online libel. Mga kababayan natin iba, binababoy, binabastos, ginagamit YouTube, ginagamit Facebook, ginagamit Twitter. Walang kalaban-laban. Who will they run to? Pero si Senador TG Ginggona, hindi sangayon sa mas mataas na parusa sa online libel na di bababa sa 6 na taong pagkakakulong, kumpara sa parusa sa libel na nakapaloob sa Revised Penal Code na 6 na buwan hanggang 6 na taon. Bakit yung mga gumagamit ng internet, mas malubha yung penalty? Hindi tama yon, hindi constitutional yon. Violation of the Equal Protection Clause. Pangalawa, pwede kang ma-prosecute under the Penal Code at saka pwede kang ma-prosecute under the cybercrime law. Hindi pwede yun. Ang ilang celebrity pinatotohanan ng hirap daw na dinanas sa kamay ng mga cyberbully. Kabilang narito si Rian Ramos na ang kaso ay siya raw isa sa mga dahilan. Kaya isinulong ni Soto ang pagpapasama ng libel sa Cybercrime Prevention Act. I wouldn't say I'm pro and I'm not anti either. But I put my trust in our government to protect us. Because, you know, here in the real world, meron tayong mga rules. We have laws, but once we get online, all of a sudden, wala nang mga laws. May tweet din kaugnay nito si megastar Sharon Cuneta na minsan ding naging tampulan ng paninira sa Twitter. Suportado raw niya ang freedom of speech, pero marami raw ang di nagpapakilala kaya tumatapang. Ang dating singer at miyembro ng Black and White Movement na si Lea Navarro, minsan na rin daw nabatikos online. Pero tutol pa rin daw siya sa bagong batas. I think the IRR would be a very interesting process to be part of. I think those who feel very strongly about it, especially in social media, should fight for a seat at the table if that's what they want. Dante Perello, GMA News.